Santiago Liit. Pwede ka bang makausap? Patawarin mo ako. Wala akong lakas na loob magsalita. Maraan magsalita. Magandang katangian yun. Paglalakbayin mo kami para magpagaling ng may sakit at lumpo, sinasabi mo na meron akong kakayahang magpagaling? Patawad kasi. Ang hirap lang nun isipin. Dahil sa kondisyon ko. Na hindi mo pinapagaling. Gusto mo bang gumaling? Oo naman. Gusto ko yun kung yun ay magagawa niyo. Sa mga nakita mo, alam mo magagawa ko yun. Bakit hindi mo ginagawa? Dahil may tiwala ako sa'yo. Santiago Liit. Natatangi kong Santiago Liit. Gusto kong makinig ka sa aking mabuti. Ilalarawan nito ang buong buhay mo mula ngayon hanggang sa darating pang mga araw. Naintindihan mo? Sa kalooban ng Ama, kaya kitang pagalingin at magkakaroon ka ng magandang kwento. Na gumagawa ka ng himala. Magandang patotoo yun. Pero may ilang dosena ng pwedeng magsabi nun. At magkakaroon pa ng ilang daan at ilang libo pa. Pero isipin mo yung kwentong meron ka kung hindi kita pagagalingin. Maihahayag nun na pinupuri mo pa rin ang Diyos sa kabila ng kalagayan mo. Para ipakita sa mga tao na kaya mong pagtiisan ang paghihirap mo dito sa mundo dahil alam mong sa buhay na walang hanggan, wala ng paghihirap. Hindi lahat maiintindihan yon. Sa palagay mo, ilang tao ang pinagkakatiwalaan namin ng Ama tungkol doon? Pero yung mga kasama ko, masigit sila. Masigit sila. Hindi ko alam. Mas malakas? Mahal kita, Santiago. Pero ayoko nang marinig pa yan ulit kahit kailan. Alam ko kung gaano kadali ang sabihin ang awit ni David na ginawa ko na may takot at kahanga-hanga. Pero ang mga salitang iyon, hindi ito napapadali. Hindi ko maramdaman na hindi ako isang pabigat. Isang pabigat? Mas madaling tanggapin ang paglalakad mo ng mabagal kaysa tanggapin ang ugali ni Simon. Maniwala ka. Mabilis ka ba? Mukha ka bang kahanga-hanga kapag naglalakad ka? Pero yun ang mga bagay na hindi mahalaga para sa Ama. Marami kang gagawin para sa akin kaysa sa iniisip ng mga tao. Yung iba kailangan munang pagalingin bago sila maniwala sa akin. Pero hindi ka naman ganon. Marami ang napagaling at hindi napagaling dahil may binabalak sa kanila ang Ama sa langit na siya lang ang nakakaalam. At naaalala natin ang sinabi ni Job. Si Yahweh ang nagbibigay, si Yahweh din ang babawi. Purihin ang ngalan ni Yahweh. Kapag nawala ka na sa mundong ito at nakita mo na ang iyong Ama sa langit, gaya ng pangako ni Isaias, lulundag ka na parang usa. Gagantimpalaan ka ng malaki. Kaya konting tiis na lang. Kapag napagtanto mo na nahanap mo ng tunay na kalakasan dahil sa kahinaan mo, sa paggawa mo ng magagandang bagay sa ngalan ko, sa kabila niyan, magdudulot yun ng pagbabago sa maraming henerasyon. Opo. Salamat, Guro. Ang isang tulad mo, nagpapagaling ng iba. Napakagandang tingnan. Gusto kong marinig ang mga kwento mo pagbalik mo. Tandaan mo, ikaw ay gagaling. Kaunting panahon na lang. Opo. Shalom, anak ko. Shalom.